Magandang umaga. Ang ating personal devotion sa araw na ito ay hango mula sa Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. May the Lord bless the reading of His word. Ano yung ating makikita dito sa ating binasang talata? Meron siyang isang utos at merong kaakibat na pangako. Ano po yung utos na nagmula sa Panginoon? Ang sabi po niya, seek ye first the kingdom of God. Bakit niya nasabi yon? Bakit nasabi no, na kailangan nating saliksikin yung kanyang kaharian? Sapagkat tayo mga tao, we have a very strong tendency na mag-create, gumawa ng ating sariling kaharian. Wherein tayo yung nasusunod, tayo yung gumagawa ng plano, tayo yung naghahanap ng resources. In other words, yung ating Diyos-Diyusan ay yung ating sarili. Kaya ang sabi ng Panginoon, seek first His kingdom. Hanapin niyo ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katuwiran. So ang linaw-linaw po yun, no? Kasi gusto niyo tayong ilayo tayo sa ating sarili na makasalanan. Gusto niyo tayong ilayo sa ating sarili na ang kanyang mga planuhin ay napakalimitado. Marupok ang pundasyon sapagkat ito ay nabubunga sa ating sarili. Kaya nothing good comes from it. Ika nga, naalaala ko yung kwento ng isang sundalo na nag-report sa kanyang commander. No? Sabi niya, Sir, sabi niya gano'n. Sabi ng commander, ano yun? Ano yun? Sir, I have just found the enemy. Sabi niya, ha? Nakita mo na yung kalaban? Ano yun? Sino yun? Sabi niya. And then sabi ng sundalo, I just realized that the enemy is me. Ayan. Sa totoo lang, ang ating tunay na kaaway ay hindi po yung ating nasa paligid, hindi po yung sandibutan, kung hindi po ang totoo nating kaaway ay ang ating mga sarili. Kaya kung maliban na lamang tayo ay sumuko ng ating sarili sa Panginoon, na siyang lumikha sa atin, na siyang nagbigay, may planuhing maganda sa atin, walang maging magandang mangyayari sa ating buhay. Paulit-ulit na kapalpakan ang ating mararanasan. Kaya napakabuti talaga na tayo tumalima sa Panginoon at sundin natin siya sa lahat ng kanyang ipag-uutos. Bakit? Sapagkat siyang mas nakakalam kung ano ang pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. Tulad na banggit natin kanina, mayroong utos at mayroong pangako. Ano po yung pangako ng Panginoon? Sa sumunod na bahagi ng talata, makikita po natin, all these things will be added unto you. Lahat ng ito, lahat ng isipin natin ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Pero hindi lamang po sa material na bagay. Higit sa lahat, yung ating relasyon sa Kanya, yung ating pagniniig sa Kanya, ipagkakaloob ng Panginoon. Hindi po niya ipagkakait anumang bagay sapagkat tayo po ay mahal ng Diyos. Yun po yung napakaganda po na makita po natin dito. Hindi lang niya ipagkakaloob, may pangako po siya. No, sinabi niya po sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, if we endure, we shall also reign with Him. Ibig sabihin nung kung tayo ay magpupunyagi, kung tayo magpapatuloy sa kanyang tahakin, tayo ay maghaharing kasama ang ating Panginoon. Wow! No, napakagandang pangako po yun, no? Na tayo ay maging ano po, will be co-heirs. We will reign with Jesus. No, so yun napakaganda po na panghawakan po natin na pangako po ng ating Panginoon. Kaya ko nasabi ito sapagkat naranasan ko po yung papaano po binago ng Panginoon yung aking buhay mula sa aking personal po na karanasan. No? Si Benji Eugenio na dating tunay na makasarili, walang akong iniisip kundi yung aking sariling kasiyahan, yung pang-good time, no? Hindi lamang po pang-good time sa mga barkada, pang-good time sa mga kababaihan, pang-good time sa mga kung sino-sino diyan, no, na pwede kong ma-take advantage of, no? So, ganun po yung buhay, yung cycle, no? Nagpalaki ng katawan, nag-enjoy na enjoy sa buhay, pero po dumating sa punto na kung saan nung aking naranasan ito, kinaugnay ako ng Panginoon, no? Nag-create siya ng napalaking vacuum sa aking puso. At yung vacuum na yan ay talagang napakatindi na dumating ako sa punto na wala akong magagawa kundi lumuhod sa harapan ng Diyos. Lumuhod sa Kanya at humihingi sa Kanya ng pagkilos. Kasi sabi ko lahat naranasan ko na. Pero bakit mayroong kulang? And only then I realized that
it's only God who could fill in whatever vacuum that is within our hearts. No, siya lamang pala, no? Siya lamang ang tugon. Siya lamang pala ang totoong pag-ibig. Kaya nga po ako nagpupuri sa Panginoon sapagkat nung simula na noon na nagkaroon ako ng engkwentro sa Kanya, sa aking padalangin doon sa loob ng aking silid, na ang sabi ko, Panginoon, kung talagang totoong Diyos ka, baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang puso ko, at mula ngayon, ikaw na po ang aking susundin. At tunay nga po, napakatapat ng Panginoon. Mula noon hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan, patuloy siyang kumikilos. Hindi ko sinasabing wala ng problema, hindi ko naman sinasabing wala ng mga struggles. Mayroon pa rin mga struggles, mayroon pa rin mga sandamakmak na mga problema. Pero po ang kaibahan, kung ikaw ay na kay Kristo, kung siya ang iyong Panginoon, kahit na anong hirap na iyong pinagdaraanan, kahit anong mga matinding pagsubok ang iyong sinusuong, ang napakaganda po sa gitna ng lahat ng ito, kasama natin ang ating Panginoon. Sabi po niya sa Hebrews 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Yun po ang pangako ng Panginoon. Kaya kaibigan, kapatid, habang ikaw ay nanonood ng video na ito, panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. Kung hindi mo pa nakikilala si Jesus bilang yung personal na Panginoon at manliligtas, ito'y napapanahon na lumapit ka sa Kanya, isuko mo yung buhay mo. Kasi kahit anong gawin natin, wala tayong makikitang kapayapaan, wala tayong maranasang tunay na pag-ibig, maliban na lamang mula sa ating Panginoon. Napakaganda yung pangako po niya sa John 3:16. Ang sabi po niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun po, panghawakan po natin po yan. Mahalaga lamang po na isuko na ating puso, yung ating buhay sa Panginoon, at mula doon, mula sa puntong yaon, hinding-hindi niya na tayo iiwanan, hinding-hindi niya na tayo pababayaan. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong paalaala sa araw na ito na tunay nga po, kapag ikaw po ang aming pong susundin, ikaw po ang aming sasaliksikin sa aming buhay, sa aming puso, lahat ng bagay, Panginoon, ay pagkakalob niyo po sa amin. Salamat po ng marami, Amang Banal, sapagkat ay binigyan po ninyong pagkakataon na maranasan po kayo sa aming po mga buhay, Panginoon. Not because of what we have done, but because of what you have done on the cross for us. Panginoon, maraming maraming salamat po sapagkat tunay nga po napakabuti ninyo sa aming po mga buhay, Panginoon. Salamat po sa pangako, Amang Banal, na hindi nyo kami iiwanan, hindi nyo kami pababayaan, sapagkat kayo po ang Diyos na nag-alay ng bugtong na anak upang kami mahaligtas, Panginoon, at maranasan ang buhay na walang hanggan. Dinadalain ko, Panginoon, ang sinumang nanonood ng video na ito na hindi pa po nagkaroon po ng personal na karanasan sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga puso at sila po ay luluhod sa inyo, Panginoon, magbubukas ng kanilang puso at tanggapin si Jesus bilang personal na Panginoon at manliligtas. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa ginawa ninyo sa cross ng Kalbaryo at sa mga gagawin pa ninyo sa aming po mga buhay. Patuloy lamang po na ikaw po ang aming pinapapurihan, pinapasalamatan sapagkat tunay nga, O Diyos, ikaw ang karapat-dapat ng lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aming panalangin. Amen at amen.